Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ay request ni Sir Jan Sebas. Happy birthday, Sir Jan Sebas. 40 years old na si Tatay Jan Sebas. Tatay Jan Sebas, shout out! Happy 40th birthday. So mga kababayan ko, meron tayong re-reakan. Ito yung request niya Ang title ito sa KMJS uli. Ang title nitong video, lalaking pinagbabaril himala raw na nakaligtas dahil daw sa agimat. So tingnan natin ito mga kababayan ko. Play natin. Marami na ang nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Pero sadyang pambihi. Nag-flashback na naman sa akin yung pagkakadisgrasya ko sa motor. Actually, ilang beses na ba ako na-disgrasya sa motor? Dalawa pa lang yata. Una, nung high school ako, dahil hinabol ako na aso, nataranta ako. Pangalawa, nung nakaraang buwan, sa nung nag-explore kami. Nadaganan yung hanggang ngayon nga nararamdaman ko pa rin yung sakit di ba? Nakaka-trauma pala yun pag na-aksidente ka. Alam mo yung sa mga susunod na mag-iingat ka na. Then nung nag-iingat ka, pagka naging confident ka na naman ulit, dahan-dahan na naman uling nawawala yung pag-iingat. Pero ngayon mini-make sure ko talaga na yung speedometer ng motor ko ay hindi lalampas ng 40. 40, hinay-hinay na tayo. Hindi na tayo pwede mag-50. Nakaka-trauma kasi, 'di ba? Pasalamat na ako, nakaligtas na ako dun sa una. Wag na nating na tayo, mag-ingat. Tira ang kwentong ito. Pangyayari, nasa pulpa tatlong ng CCTV baril, dito sa Bawan, Batangas. Isang tricycle driver ang 3 beses pinaputukan ng baril sa ulo. Ang binaril, himalang nakatayo at nakatawid Ayos sa kalsada. Ayos di ba? Binaril-baril siya. Mukhang maniniwala ako sa anting-anting men Ang galing Tingnan nga natin. Hindi naman siguro masyado namang gahaman itong KMJS kung pati ito i-claim nila. So anong nangyari? Naku, baka magdilaw naman ito sa sa YouTube. Bahala na. Basta para kay Jan Sebas. Kay Tatay Jan Sebas. So ito nangyari bumaba yun Pero sadyang pambihira ang kwentong ito. Hindi, feeling ko yung tatlong kabado siguro yung dumali. Kasi ito si Kuya Ito si Kuya yan, 'di ba? Siya yan. So, nangyari, Yang pambihira ang kwentong ito. mukhang na-miss niya yung unang barel. Mukhang pangatlo yung sumapol. Kabado siya kasi parang hindi niya naman talaga pinapahalata na bumaril siya Nagagalit na kayo sa akin. Nag-i-establish na ako agad ng ng lusot Pero tingnan natin Ang pangyayari, nasa pulpa ng CCTV dito sa Bawan, Batangas. Isang tricycle driver ang 3 beses pinaputukan ng baril sa ulo. Pero swerte siya at yung bumaril naman na yon, yung bumaril na yon, bakit hindi niya man lang nahalata na nakatayo pa rin yung binaril niya? Ang binaril,
himalang nakatayo at nakatawid pa ng kalsada. Pero ang mas ikinagulat nila nang ang dalawang bala na tumama sa kanyang ulo, hindi tumagos dalawa? sa kanyang bungo. Dalawa pala. Bagay na kitang-kita pa sa litratong ito. Ang bala bumaon lang sa kaliwang sentido at bandang likuran ng tenga ng biktima. Nagtaka lang kami kung bakit yung dalawang Swerte niya, no? bala ay parang hindi man tuloy na bumaon sa ulo, di ba eh, sa isang putok lang. Maaari ka ng madedo doon, di ba? Matigas siguro ulo ni Kuya. Shoutout Olivia. Ang bulong-bulungan tuloy ng mga taga rito. Nakaligtas daw ang lalaki dahil meron itong anting-anting. Confirmation bias! 'Di ba? Dahil kagila-gilalas yun. Hindi, totoo naman, impressive naman talaga yung nangyari. 'Di ba? Pero dahil impressive yung nangyari at kakaiba, kailangang hanapan ngayon nila ng dahilan yun. 'Di ba? Dito naman yung tinatawag na confirmation bias. Natuntun namin ang pinagbabaril sa ulo na driver. Heto nga siya, buhay na buhay. Ang kaliwang bahagi ng kanyang ulo, meron na lang keloid, bakas ng natamong sugat. Ito yung tama na nakabaon sa loob. Tapos dito rin yung isang daplis. Ito naman yung Please. nakalabas ang kalahati. Bali, tatlo siya. Yung may pintig siya. Pag natutulog ako, tapos nakahilig to, parang medyo masakit ng konti. Kwento Traumatizing naman talaga yan. ng tricycle driver na si Ray. Hindi niya tunay na pangalan. Nakita ko, may tumutulo ng dugo. Sabi ko, ay, ako pala yung tinira. Hindi niya alam. Nabingi ako yung unang pangyayari. Umuugong lang yung tenga ko. Yung parte ng ulo ko dito, manhid na. Pakaramdam, malaki yung ulo mo. Napaiyak ako na hindi talaga ako nag-hysterical na. Hindi ko na kung maaabotan ko pa siyang buhay. Nakarating naman po ako doon sa emergency. Kita ko yung baril nakaano sa kanyang ulo. Yung bala, hindi yung baril, nanay. Oo nga, no? Impressive naman to. Dahil lang may theory na naman ako. Di ba pa yung buto sa part na to, matigas? Tingnan natin yung explanation ng doktor. Talagang ako yung nagpapanik na dahil ulo eh. Sabi ko, pakiuna naman po ang asawa ko dahil ulo po kasi ito eh, hindi naman po ito biro eh. Baka mamatay, baka maubusan ng dugo. Mahigit 8 oras pa raw sila naghintay bago sumailal. Grabe naman yun. Ba't ganyan naman sa hospital? Sa bagay, baka may mas importanteng emergency sa kanya. Kasi, yun ang uunahin eh. Kasi ambulatory pa kasi si kuya eh. So, ibig sabihin, hindi pa life-threatening. Alim si Ray sa operasyon. Diyos ko, parang hihimatain na ako. Nangatog na yung mga katawan ko. Sabi sa'yo, dasal ako ng dasal. Yung anak ko, wag mo kukunin. Very major and difficult removal. Very extensive surgery yan. Any surgery that would involve manipulating or opening the skull is a major operation. Area na tinamaan ng patient, which is banda dito sa may bato, very fatal yun. Nandun yung mga very vital and important functions. Maswerte yung pasyente. Imposible. Hindi ko akalain na ligtas siya. Parang pangalawang buhay mo na, bihira yung nakakaligtas sa ganyan. Lalo na pagdating sa ulo, di ba? Sobrang swerte naman no? Hindi, ito lang yung proof. Ayoko pa mag-opinion tungkol sa anting-anting di ba? Ito yung proof para sa akin na kapag hindi mo pa oras. Naniniwala kayo? Mas nire-relayan ko yun eh. Kasi yung paniniwala ko na hugot sa Biblia yun eh. 'Di ba? May oras tayo bawat isa. Hindi niya pa oras siguro ng mga time na 'yon. 'Di ba? I mean, just imagine 3 bala. Minsan nga 1 bala lang patay na eh. Yan pa 3, 'di ba? Nakita ko pa yung bumari sa akin eh. Nakasakay na ng motor. Naka-jacket siyang kulay black. Yung mukha, hindi makikita kasi naka-helmet eh. Single na motor, walang plate number. Ang iniisip ko kung sino gumawa sa akin nun. Papatay talaga ako. Gulo eh, 3 putok, di ba?
Natatakot ako, baka siya'y balikan. Sana nga, mahuli siya, kung sino man siya, o kaya'y Ano motibo? makonsensya siya sa ginawa niya. Ano Pero kayo- paano nga ba nakaligtas si Ray sa kamatayan? Ayon mismo sa mga kapitbahay niya. May anting-anting siguro. Tama na. Hindi pa mismo dun sa may katawan, laging yun tinatawag yung confirmation bias. Naghahanap ng dahilan. 'Di ba? Ang tanong, may anting-anting ba talaga? Tingnan natin. Sa kauna-unahang pagkakataon, magsasalita si Ray sa mga bali-balitang meron siyang agimat. Siguro may kinalaman yung anting-anting yung pagkakaligtas ko. Kwento niya, taong 2013 daw nung binulungan siya ng kanyang kaibigan. Sinabi niya sa akin, pre, bibigyan kita ng proteksyon para sa mga kaaway mo, sa mga nagagalit sa'yo. Confirmation bias na yun eh. Hindi, for me, hindi, ganito. Huwag kayong magtatampo sa akin, ako kontrahin ko na naman. Ganito kasi yan. Nararamdaman ko na yung gigil sa akin. Nagagalit na yung mga nakikinig sa dahil kukontrahin. Si Bungo, kukontrahin na naman ni Bungo. Hindi, ganito kasi yan. Yung nangyari kasi kay Kuya, ito bumaon kasi yung isang bala. Yung isa hindi. 'Di ba? O let's say nakaligtas siya. Pero yun ay dahil sa swerte. Not necessarily sa anting-anting. I do believe kahit walang anting-anting makakasurvive at makakasurvive siya. Kung tama yung circumstansya ng mga pangyayari. 'Di ba? Yung isa daplis daw, 'di ba? Yung isa bumaon slightly, then yung isa ay nakita naman natin. For me kasi, kung yan ay anting-anting, katulad nung kay Sir Nick Banayo, nung dinemonstrate niya, hindi puputok yung baril. 'Di ba? Kasi yun ang pamantayan ni Sir Nick. Kung susundin ko yun, ha? Kasi minsan, minsan yan ang nagiging problem eh. Yung confirmation bias kasi eh. Hindi natin alam kung paano talaga wala tayong official na batayan kung paano talaga i-epekto ang anting-anting. 'Di ba? Kulang sa studies eh. Ngayon, let's say dahil dun sa dasal di umano nung kakilala niya na nagbigay sa kanya ng protection, let's say yun nga ang dahilan. Ilan na ba ang dinasalan nun? Para makapag-conclude tayo na talagang effective yung dasal nun. Lahat ba ng dinasalan nun nabaril na at nakitaan ng Dapat kasi may test yan eh, bago natin tuluyang paniwalaan eh. 'Di ba? Hindi kayo, choice nyo namang maniwala dyan eh. Pero ang aking kinakapitan lamang ay kung ano yung logical. 'Di ba? Huwag kayong magagalit sa akin. Kung naniniwala talaga kayong anting-anting yan, di maniwala kayo. Wala namang problema sa akin. Kaya lang, ang tanong ko, naniniwala kayo, willing ba kayo na mag-take ng risk para masubukan uli yung ganyan? 'Di ba? So dahil, kasi alam mo ang kinakatakot ko mga men, 'di ba? Pagka naipaniwala natin sa tao na effective ang anting-anting, wala nang mag-iingat. Na supposed to be, mabubuhay ka pa. 'Di ba? Katulad, alam niyo yung nangyari doon sa Tadtad group. Yung pinost ko yung video, yung minasaker sila. Dahil naniniwala sila na totoo yung anting-anting. Iisa lang kasi ang buhay natin, mga men. Mas mabuting maging sigurado na tayo. Ito naman, hindi ko naman, malay mo naman, ito bibigyan ko kayo ng magandang pananalita. Wala na ako maisip kung ano yung maganda na ibibigay. Bibigyan ko naman kayo ng benefit of the doubt. Let's say, tunay na anting-anting talaga yung dahilan kung bakit nakaligtas si Kuya. 'Di ba? Kaya lang, sana isaksak nyo rin sa pag-uutak nyo na hindi naman yung dahilan para maging reckless na tayo. Mag-iingat pa rin tayo. Sige, maniwala kayo dyan. Total, hindi naman kayo nagnanakaw niya. Hindi naman kayo nang aagrabyado ng tao o ng kapwa nyo dyan eh. Sige, paniwalaan nyo na yun. Pero, wag nyo nang aalisin sa sarili nyo ang pag-iingat pa rin.
para makasiguro kayo. Kasi ang mahirap kasi sa mga anting-anting na yan, hindi mo naman malalaman dyan kung alin dyan ang effective eh. 'Di ba? Ang unang patunay dyan, nagte-testing si Sir Nick Banayo, 'di ba, ng mga anting-anting sa channel niya. 'Di ba? Kung ang anting-anting, pag sinabi mong anting-anting ay totoo, 'di ba? Dapat lahat ng pinapa-testing kay Sir Nick Banayo, successful lahat. Hindi lahat hindi lahat kung pasusumahin mo ko, 90% ng anting-anting na sinasalang sa kanya, or 99 pa nga yata 99% ng anting-anting na sinasalang sa kanya hindi effective eh. Bibihira lang talaga yung hindi pumutok or hindi tinablan. 'Di ba? So, dun sa dun sa probability na 'yon. 'Di ba? 99% of failure, hindi ka na mag-iingat dahil may isang nakaligtas. Hindi practical. Parang ganito lang yan eh. Ako nung na-disgrasya ako, wait lang papakita ko sa inyo yung helmet ko. Alam ni Sir Gary to eh. Wait lang Kasama ko kasi si Sir Gary nung na-aksidente ako. Ito yung gusto ko ipaunawa sa inyo mga kababayan ko. Ako munang tingnan nyo. Nung tumama yung ulo ko sa semento, ito yung tumama, gumasgas ito. Kumayod yung ganyan. So, naligtas yung ulo ko sa pagkakabagok. Ayan o. Diba? Dito sa may glass eh. Tumama yan, din kumaskas yan. Kaya merong scratch siya. 'Di ba? So, hindi ako nagkaroon ng bukol or hindi nabagok ang ulo ko dahil sa helmet. Pero ito yung gusto ko ipaunawa sa inyo. Hindi dahil nagsusuot ka ng helmet ay magiging reckless ka na. Mag-iingat ka pa rin. Dahil baka sa susunod, hindi ka na mailigtas nito. Pwedeng matusok ang bakal sa katawan mo or maipit ka ng makakabangga mo. Ito, ginagamit lang natin ito para kahit slight chance, magkaroon tayo ng laban. Magkaroon lang tayo ng laban sa aksidente. Dahil hindi mo masasabi eh. 'Di ba? Hindi naman porkit na nag-helmet ka, invincible ka na sa pagmumotor eh. Parang ganito yan, may debate na nangyayari. May debate na nangyayari dun sa yung pagsusuot ng mga babae ng mga maiikli. 'Di ba? May mga nagsasabi na yun ang dahilan kung bakit nare-rape eh. Yung pagsusuot ng babae ng mga maiikling damit. 'Di ba? Meron naman nagsasabi na hindi naman dahil sa pagsusuot 'yon ng ganon, kahit nga daw balot na balot yung babae, nare-rape pa rin eh. 'Di ba? Totoo nga naman, hindi naman porket nagsuot ng maikli yung babae ay mare-rape na. 'Di ba? Dahil marami nga naman nare-rape na kahit hindi naman expose ang katawan, basta nagandahan ay re-rape na. Pero ang hinahabol kasi natin dito yung maliit na chance eh. Yung maliit na chance na let's say halimbawa, libog na yung lalaki, biglang mapapadaan ka, parang ikaw yung magiging mitya kung bakit siya bibigay. Iniiwasan natin yung chance na yun eh. 'Di ba? Kasi kung halimbawa, kahit na libog yung lalaki, kung napadaan ka sa harap ng lalaki na balot ka, hindi ka maiitsurahang babae ka or 'di ba? Maaring mag-focus siya sa iba. 'Di ba? Yung maliit na chance lang na yun ang hinahabol natin. Kasi yung maliit na chance na yun, pwede kang iligtas nun eh. Kaya talagang ang pag-iingat ay nasa atin pa rin. 'Di ba? Let's say na halimbawa may anting-anting nga, inorasyonan ka, make sure mo ba na effective yan? Magdala ka pa rin ng pag-iingat mo.
'Di ba? Huwag ka pa rin sasalo ng bala. Kahit pa sabihin mong ano ka, kargado ka ng anting-anting mo. Naiintindihan nyo ba ako, mga kababayan ko? Pag-iingat pa rin ang pinakamaganda sa lahat. Sa nagtatangka sa'yo, natatawa pa nga ako. Sabi ko, wala naman akong kaaway. Sabi, hindi, basta. Binulungan niya lang ako sa bumbunan ko. Hindi man talaga Plot twist, ano, yung nag-orasyon sa kanya niyan, yun din yung nagpabaril sa kanya. Hindi, joke lang. ako naniniwala. Nakatanim na raw sa akin yun. Hindi na raw dadasalin at wala nang ritual. Saglit lang. Latin lang din yung binulong niya. Pero hindi ko naman naiintindihan. Ang di manoy bulong na ito, ang kanya raw tila gabay. Katunayan, simula raw noon, madalang lang siyang naaksidente. Pero na-aksidente ka pa rin, di ba? So meaning, hindi, ganito ang logic, simula daw nung dinasalan siya, madalang daw siya na-aksidente. Paano yung mga talagang maiingat na hindi naman kahit kailan hindi pa na-aksidente? 'Di ba? So meaning, yung mga taong yun may anting-anting din 'yon. Confirmation bias naman 'yon. 'Di ba? Gagalit na ba kayo sa akin? Raring nagkasakit. Naniniwala po talaga ako. Siya'y iniligtas doon sa ibinigay sa kanya na anting-anting. Malakas ang paniniwala natin sa anting-antik dahil ito ay nagbibigay protection sa atin at minsan nagbibigay ng buenas o swerte, di pa lang scientificong explanation dito, kundi ito ay nailalahad sa mga kwento. Ang masama, pag gumamit ka ng anting-anting. Sa Old Testament na sinasabing galing sa kampo ng kadiliman. Dahil nga, sinasalansang mo ang kapangyarihan ng Diyos at umaasa ka. Hindi, totoo yun, mga kababayan ko. No offense po sa mga gumagamit ng anting-anting. Biblically speaking, pinagbabawal yan eh. Parang mababasa mo pa nga yata sa Bible ang advice ng Diyos sa mga ganyan, yung mga amulets, sunugin dapat yung mga yan eh. Kasi ang kaligtasan at ang pagpapalayo sa kapahamakan ay ibibigay ng Diyos sa iyo yun sa pananampalataya mo sa Kanya, hindi dahil dito. No offense po sa mga sa mga naniniwala. Kung yun ay biblically speaking lang ang pag-uusapan natin. 'Di ba? Pare, yun nagsabi din eh. 'Di ba? At naano ko rin yun. Hindi ko lang malaman kung anong Bible verse yun, pero totoo nga naman yun. Nabasa ko somewhere yun. Pangyarihan ng isang material na bagay para pansarili mong kapakanan. Ayon kay Ray, wala na raw siyang komunikasyon sa kaibigan niyang nagbulong sa kanya. Siyempre, para hindi na ma-interview. Or baka mamaya fictional lang yung naghanap lang ng reason para para magkaroon lang ng dahilan na siya ay makaligtas. 'Di ba? Kasi ito, katulad nito, magagalit na naman kayo. Sasabihin nyo naman, magiging judgmental ako. Walang binibigay na walang binibigay na proof eh. Kinuwento lang eh. Hindi naman pwede yun. Yun din ang isa sa mga pinaparamdam ko sa inyo. Ayaw ko sabihin na tinuturo ko sa inyo, baka akala nyo nagtiteacher-teacheran ako dito. Pero gusto ko ibahagi sa inyo na hanggat maaari, huwag kayong maniniwala hanggat walang proof. 'Di ba? Dahil paranormal yan, men eh. Paranormal kasi yan eh. Hindi pwedeng may nag-claim lang dyan na ganyan, paniniwalaan mo na agad. Tandaan mo, lalo na pagdating sa anting-anting na yan, buhay natin na nakasalalay dyan, hindi dapat basta-basta tayo naniniwala. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko, yung grupong Tad-Tad, 'di ba? Naniwala sila. Sinugod nila yung mga Kafgo na may daladalang Armalite. Patay sila lahat. 'Di ba? Dahil sa paniniwala nilang ganyan. Kaya ang uunahin natin yung safety dapat natin. Inuulit ko hindi masamang maniwala sa ganyan. Pero kung bibigyan niyo ng chance yang ganyan na pumasok sa inyo na niwala man lang patunay na binibigay, okay lang sana kung dinemonstrate sa harap mo eh. Pwede ka talaga maniwala doon. Ikaw na mismo ang nakaranas na dinemonstrate na hindi talaga siya tinatalaban. 'Di ba? May evidence ka na ganun nga. Pero kung sasabihin lang, kahit sino kasi, pwede naman mag-claim na ganun. 'Di ba?
Kahit ako sabihin ko sa inyo na, itong gintong bola na to, lunukin mo to, hindi ka tatalaban ng bala. Kahit ako pwede ko sabihin niya, bakit? Mapapatunayan ba natin, men? Kailangan lunukin mo ng buong buo to para hindi ka show me proof, show me evidence. Kasi alam mo mga kamay, isa lang ang buhay natin eh. 'Di ba? Mahalin natin ang buhay natin. Iisa lang ang buhay natin. Pag nagkamali tayo ng pagkakatiwalaan natin, baka pagsisihan natin. Marami nang nangyaring ganyan. 'Di ba? Lalo na't yung mundo ng anting-anting na yan, hindi mo nalalaman kung alin dyan ang totoo o hindi. Hindi ko sinasabing walang totoo dyan sa mga anting-anting na yan, May mga nagsasabi sa akin na, ay, nako, wala naman totoo dyan. Hindi, ako magiging mapagbigay ako. Malay mo, somewhere out there, meron talagang totoo. Pero ang hirap kasi sa mundo ng mga anting-anting, hindi mo talaga mamimake sure ang totoo ang anting-anting kung dinemonstrate sa'yo. Kung hindi mo naranasan na pinaputokan ka at hindi ka tinalaban, saka lang natin mapuprove na totoo yan. Wala naman nagtitesting yan talaga na isusuot sa sarili nila at papabaril. Wala namang ganon Meron na bang nangyaring ganon? O may nangyari man na ganon, hindi naman controlled yung yung test. Yung baril at bala galing din sa kanya. 'Di ba? Hindi naman controlled yung environment. Anting-anting. Ano naman kaya ang masasabi ng mga eksperto kung bakit hindi tumagos ang mga bala sa kanyang bungo? Yung ammunition, kagaya nun, ang ginamit si 38, hindi siya kasing lakas ng mga 45 tsaka 9mm. Na yung bullet, hindi ganun kaganda yung pagkagawa. Yung estilo ng pagkabaril, yung skull, matibay yun. May chance talaga na pag tinutok sa skull, hindi nagpe-penetrate. 50-50 ang chance mo na pwedeng pumasok, pwedeng hindi. Dapat point of entry. Parang hindi ako satisfied dun sa explanation niya. Hindi 38, baril pa rin kasi yung 38 Kahit pa sabihin mo na hindi kasi lakas ng 45, baril pa rin yun, men Di ba? PJ nga, 38, isang batalyon ang patay walang reloadan ng bala, Tagsyong. Isang batalyon patay kay FPJ. 38 ang dala. Hindi ko na naabutan yun napanood ko lang sa Cinema One. Dapat ang feeling ko magsasalita diyan yung may kinalaman sa sa medicine. At alam yung structure ng bones talaga. Nagpe-penetrate. 50-50 ang chance mo na pwedeng pumasok, pwedeng hindi. Dapat point of entry pa lang may mga expected damages ka na. Sa patient, naglakad pa siya pagkatapos. Kahit ako gusto kong malaman kung ba't hindi bumaon ng ganoon. Kasi very unusual. Yung dito sa may temples natin, sa harapan, usually yan yung thinnest na areas ng skull. Sa may bandang sentido, dito sa may bandang likod, yes, medyo dyan yung medyo makapal na area. Pwede, makapal. Kaya sinabi ko kanina medyo makapal Hindi ako talaga convinced or naniniwala na the anting-anting has something to do with his luck. Ayon sa mga pulis, lang kasi yun, anong tawag dito, na maganda lang yung chance niya talaga. Or, plain and simple, swerte lang talaga siya nung time na yun. Diba? Ngayon, ang tanong, imposible bang mangyari yon? Hindi naman imposible nangyari Diba? Talagang lang talaga, swerte lang talaga siya nung time na yon. Now, kung debatable kasi kung tungkol sa anting-anting. For me, base sa mga test na nakikita ko kila Sir Nick Banayo, ito mga talagang nagki-claim ito na may nalalaman talaga sa anting-anting, kila Sir Nick Banayo. Meron pa dun sa yung naki-MJS din na natapik ko rin sa Batangas din na ganyan anting-anting. At yung iba pa, kadalasan sa kanila, it's either hindi pumuputok or walang marka.
Tama ba ako? Either na hindi pumuputok or kung pumutok man yung baril, walang marka walang tama. Ito may daplis tsaka talagang bumaon yung isang bala at yung isa ay nakita naman na nandoon. 'Di ba? Unusual siya sa mga claims na hindi tinatalaban ng bala due to anting-anting. Patuloy pa rin ang investigasyon para matunto ng suspect at sa posibleng Niwala ko yung patuloy yung investigasyon, kinalimutan na yan. Dahil hindi naman namatay yung hindi naman namatay yung biktima eh. Kalilimutan na yan. motibo nito sa krimen. May tinitingnan pa kaming mga motibo sa krimen kung ano talagang totoong nangyari. Pero parang hindi pa pwede sabihin. Hindi pa, sa ngayon hindi pa kasi medyo komplikado pa. Sa mga may alam sa pangyayari, pwede kayong lumapit sa amin para matulungan natin yung biktima, masolve yung kaso sa pamamaril na yun. Wala mo nang kaaway. Wala naman nga ako ding utang na hindi nabayaran. Wala naman ako nakakasagot. Yung inutangan mo tapos hindi mo binayaran. For me hindi practical na patayin ka eh. Mas lalong hindi ka makakabayad nun. Pwede halimbawa may umutang sa'yo, may inutangan ka, tapos sinisingil ka, pwede ikaw pa yung pumatay dun sa sumisingil sa'yo. Pero yung nangutang ka, tapos papatayin ka, parang hindi practical yun, lalong hindi ka nakabayad nun. Pwede, kidnapin yung mahal mo sa buhay, o pag hindi mo binayaran, papatayin namin to, pwede. Pero yung dahil may utang ka tapos papatayin ka. Hindi, kayo ba gusto nyo bang mamatay yung may utang sa inyo? Di lalong hindi ka nabayaran nun, men. Ano ba? Doon. Baka naman napagkamalan nga lang. Nagpapasalamat ako lalo sa sa Panginoon. Yun, doon kayo magpasalamat doon sa Diyos. Di ba kagustuhan niya yan eh. Thank you so much. Hindi kayo, iiwan ko sa inyo hindi rin malinaw ang hindi rin malinaw ang explanation ng doktor tsaka yung firearms expert, di ba? Hindi, for me, bet ko pa rin hindi pa rin siya sa anting-anting. Yung sinabi na may nagdasal sa kanya before, ako feeling ko parang confirmation bias na lang yun eh. 'Di ba? Galit na kayo. Huwag kayong magagalit sa akin. Yun talagang Ngayon, kung feeling nyo naman ay totoo yan, wala naman sa akin problema. 'Di ba? Mag-anting-anting kayo, wala sa akin problema yun. Sinasabi ko lang na hindi enough yung ito bibigyan ko naman ng medyo partida. Let's say anting-anting nga naman yun Pero hindi enough yung proof para mag-conclude tayo na anting-anting. Kasi alam nyo mga kababayan ko, pagka pinaniwalaan mo agad na anting-anting yan, malaking impact niyan sa ibang tao Baka yung ibang tao maniwala na lang dyan sa anting-anting, tapos peking anting-anting pala yung kakapitan nila. Kasi napanood ko doon sa KMJS, hindi na talaban, kaya din ako nito. Hindi na mag-iingat yung tao. Diba? Kaya ako mas maganda pa rin ako sa hindi naniniwala. Diba? Ngayon, kung effective man yan, good. Paano kung hindi effective? Diba? So, yun lang po muna. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye. May boses na nagtatas, Congo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang hudya.